Akala ng lahat ordinaryong estudyante lang siya sa high school, pero sa totoo lang, siya ang pinakamalakas na mandirigma, ang reincarnation ng Diyos mismo. Si J.Y. Mori, sa labas, parang tipikal na high schooler lang, pero sa loob, nag-iisa siyang nabubuhay at naghihirap simula nang mamatay ang kanyang lolo, ang huling natitirang pamilya niya noong bata pa siya. May pangarap siya, makalahok sa legendary na God of High School Tournament, ang pinakamalaking tao ng mixed martial arts competition sa Seoul. Dito, ipinapakita ng mga pinaka-talented na batang mandirigma ang kanilang galing sa buong bansa. Ang pinaka-exciting, ang mananalo ay pwede humiling ng kahit anong kagustuhan sa mismong araw ng prelims. Ngunit sa araw ng prelims, nagising si JY at nakita niyang sira ang alarm clock niya, nakatulog siya ng sobra sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Agad siyang tumakbo papunta sa arena gamit ang bisikleta. Sa daan, napansin niya isang matandang babae na ninakawan ng magnanakaw sa motor. Nang marinig ang sigaw ng babae, naisip niya na baka siya ang lola ng isang batang may cancer. Agad niyang hinabol ang magnanakaw para mabawi ang pera. Eksperto siyang dumaan sa trapiko at halos mahuli na ang magnanakaw, pero lumiko ito sa ibang kalsada at naharang ng truck. Sinubukan ni JY na umakyat sa ramp para sundan ang kalsada, pero aksidente niyang nabangga ang isang babae sa harap ng bisikleta. Humingi siya ng sorry at nagpatuloy sa takbo, pero galit na galit ang babae dahil nabasag ang salamin niya, kumuha siya ng kahoy na espada at hinarang si JY. Na nagdulot ng crash. Ipinaliwanag ni JY ang malungkot na kwento ng ninakaw na lola at napaluha ang babae. Nagkaisa sila para habulin ng magnanakaw. Sinubukan ng magnanakaw na mawala sila sa pamamagitan ng matalim na liko, pero dahil sa babae at sa espada niya, nakasunod si JY. Naging confused ang magnanakaw at nagkalat ng pera para matigil sila, pero inabot siya ng babae sa isang aerial attack, nangyari lang, nabangga siya sa road sign. Akala ng magnanakaw nakatakas na siya, pero bigla siyang natamon sa mukha, basag ang helmet, bumangga ang motor. Humanga si JY at ang babae sa lalaking tumulong sa kanila, at tiningnan sila pabalik ng cool. Lumabas na late rin pala ang tatlo sa prelims ng God of High School, at halos hindi na sila makahabol. Paghinga nila, nagpasalamat si JY sa dalawa at nagpakilala. Si lalaki na may itim na buhok ay si Han, at ang babae ay si Mira. Dumating ang oras ng tournament. Pinakilig ng announcer ang audience habang ipinaliwanag ang rules, sobrang simple lang, walang limitasyon, at magpapatuloy ang laban hanggang sumuko o matalo ang kalaban. Bawat kalahok ay may bracelet na nagpapakita ng kanilang stats para sigurado ang agarang medical attention kung may injury. Matapos ang pagpapaliwanag, lahat ng kalahok ay tinawag sa stage. At sa isang twist, sinabi na magsimula na agad ang laban. Nagulat ang lahat, sa halip na traditional duel pairings, Battle Royale ang format. Ang unang kumilos ay dalawang boneheads na biglang nagharap at doon nagsimula ang kaguluhan. Nagsimula na ang mga kalahok ipakita ang kanilang moves. May ilan na gamit lang ang kanilang mga kamao, habang ang iba ay may kahoy na espada o nunchucks. Madali namang natalo ni Han at Mira ang kanilang mga kalaban dahil sa galing nila kahit marami sila. Samantala, kalmado lang si JY habang nag-stretch hanggang sa biglang isang grupo ng walang utak na delinquents ang sabay-sabay tumakbo sa kanya. Pinukol niya silang lahat gamit ang kanyang lightning fast kicks, hindi hinayaan na may makalapit sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng arena at inihayag ng host ang wildcard contestant na si Manok, ang convict. Dumating siya na naka-straight jacket pero hindi iyon naging hadlang. Agad niyang pinapahiya ang mga kalahok sa kanyang napakabilis na galaw. Masyado siyang na-e-enjoy na paulit-ulit niyang sinipa ang mukha ng isa sa mga nahulog na kalaban habang tinitokso ang iba na mahina. Naapektuhan si Mira sa nakikitang iyon kaya bigla niya itong inatake. Ngunit mabilis siyang nakabawi at naiwasan ng iba pang atake ni Mira hanggang sa mahawakan niya ang kahoy na espada ni Mira gamit ang paa. Nagnitngit ang babae at sinipa niya ng todo ang tiyan ni Manok na nagpatigil sa hininga niya. Sinundan niya ito ng roundhouse kick sa mukha pero hindi pa rin ito natamba. Tumulong si JY sa pamamagitan ng paghila pababa ng pantalon ng lalaki na nakapagpa-distract kay Manok. Sinipa niya si JY, ngunit nakapagdepensa ito sa huling segundo upang hindi masaktan ng seryoso. Mabilis na nakatayo si JY at hawak ang espada ni Mira at sabay silang nagtakbuhan para magharap. Ngunit biglang humarang si Mira at pinilas ang leeg ni JY para mabawi ang kanyang espada. Pagkatapos nito, natapos na ang round at nakapagpahinga ang lahat habang ang advanced nanotech robot sa kanilang bracelet ang nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Habang pauwi, ginulo ni JY si Mira hanggang sa pinayagan siya at si Han na samahan siya dahil pareho silang patungo sa parehong direksyon. Sa daan, tinanong niya kung bakit sila sumali sa tournament. Ipinaliwanag niya na para lang makipaglaban at maging pinakamalakas.
Naalala niya ang pagkakataong nilapitan siya ng blonde na recruiter ng tournament na nauwi sa pagkatalo niya. Sinabi ni Han na para lang siya sa pera habang ipinahayag ni Mira na gusto niyang buhayin muli ang swordsmanship dojo ng pamilya nila. Tinukso siya ni JY sa pamamagitan ng pagkuha at paglalaro sa espada niya habang sinusubukan itong bawiin ni Mira, ngunit aksidente niyang nahulog ito sa ilog. Hindi na nakayanan ni Mira ang pangyayari, sinapak niya si JY at sinabi na mawala siya sa harap niya. Hindi na nagsalita, sumisid siya sa tubig para hanapin ang espada. Nawawalan na siya ng pag-asa, at naalala ang sinabi ng kanyang ama na huwag hayaang mamatay ang kanilang family sword style. Mula noon, inialay niya ang kanyang buhay para makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana. Nawala ang kalungkutan niya nang biglang nag-flash ng ilaw si JY at inalok ang tulong niya sa paghahanap ng espada. Matapos maghanap sa tubig, humingi siya ng paumanhin kay JY sa pananampal niya kanina at ipinaliwanag na naiyak siya dahil ang espada ay alaala ng kanyang ama. Nangako si JY na hahanapin ito at isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa kanilang paningin. Tumingala sila at nakita nilang si Han ay nagdala ng malaking spotlight mula sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya para paliwanagin ang buong ilog at tulungan silang hanapin ang espada. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng natitirang kalahok sa lounge. Nilapitan ni Manok si natutulog na si JY at sinabing dudurog niya ito sa susunod nilang laban. Patuloy lang si JY sa paghinga at pagtulog na lalo pang ikinainis ni Manok. Ngunit biglang pumasok ang isang lalaki at pinaalalahanan siya na hindi ito lugar para lumaban. Sinipa lang ni Manok ang mukha ng lalaki na nagdugo ng ilong pero nanatili itong nakatayo. Paglingon niya, nakita niyang sinusuportahan siya ni JY mula sa likod. Pinayuhan siya ni JY na huwag kailanman pababayaan ang kanyang depensa, di nagtagal, nagsimula na ang round 2 nanograms prelims, kung saan ang pinakamahusay na kalahok sa Battle Royale ay pinagpares para sa duels. Ang unang laban ay kay Mira laban sa isang lalaki na may basket, natapos agad ang laban at natalo siya sa unang segundo pa lang. Sunod naman ay si JY laban sa isang matabang lalaki na tinaguri ang Beast. Pagkatapos maglabas ng ilang taekwondo-style punches, natalo ni JY ang Beast at nanalo. Sa mga kasunod na laban, si Ma, ang lady wrestler, at ang tahimik na nerd na may baseball bat na si Vic ay nagkamit ng malinaw na panalo. Samantala, sa break room, pinapanood ni JY ang live broadcast habang winawasak ni Han ang kanyang kalaban. Nilapitan siya ng lalaki kanina na nagpakilala bilang Gand at nagpasalamat kay JY sa pagtulong sa kanya laban kay Manok. Inihanda ni Gand ang sarili para sa laban kontra Manok. Sinabi niya na ang pinakamalaking takot niya ay matalo sa isang tao na hindi niya iginagalang bilang martial artist. Pagpasok nila sa ring, mahigpit na sinabi ni Gand kay Manok na kahit malakas siya, nawawala na ang landas niya bilang martial artist. Kaya kailangan siyang talunin. Sa simula ng laban, pinahirapan ni Gand si Manok gamit ang Tei moves at tuluyan siyang nailabas sa ring. Nagsimula ang 22-second countdown kung saan kailangan ni Manok bumalik sa ring. Tinulungan siya ng ilang manunood at nakabalik sa laban. Sinubukan ni Gand na sip-in ang mukha ni Manok ng 2 beses pero pareho itong tinaboy. Napagtanto niya na nabasag na ni Manok ang straight jacket kaya nakapagtanggol sa pangalawang sipa. Nag-retreat si Gand at kumalma sa depensang posisyon. Pag lumaya ng kanang kamay ni Manok, agad na nagbago ang sitwasyon. Pinukol siya ni Manok ng sunod-sunod na suntok at sabay ng maduming atake mula sa Northern-style Tondo fighting, kasama ang eye gouging at groin punches. Sa huli, nakahiga si Gand sa lupa, pero binangon siya ni Manok at ipinagpatuloy ang pambubugbog bilang ganti sa kanyang mga nakaraang sinabi. Pinagtuunan ni Gand ang lahat ng kanyang lakas sa pagkontrol ng emosyon at paggawa ng perfect Tei attack pero walang epekto kay Manok. At siya mismo ay napurong sa kabilang bahagi ng ring. Ipinagpatuloy ni Manok ang pambubugbog, hinihingi ang paghingi ng tawad pero tinitiis ni Gand at tumangging sumagot. Nanghaplos ang lahat sa kanilang pinapanood habang nararamdaman ni Manok ang pagbali ng mga braso ni Gand. Sa wakas, humarang si JY at sinabi kay Manok na ayaw niya sa estilo niyang taekwondo, saka siya sinipa sa gilid. Sinubukan pang lumaban pabalik si Manok pero inihagis siya ni JY parang football. Pinutol ng mga commissioner ng tournament ang gulo at pinaalalahanan si JY na ang pakikialam sa laban ng iba ay isang seryosong paglabag sa mga patakaran. Hindi pinansin ni Manok ang babala at bumangon na may panibagong galit na wala namang magagawa ang mga commissioner. Ngunit nagawa ni JY na patumbahin siya gamit ang 3 step kick bago siya mismo ay natulak sa lupa ng isang supernatural na puwersa. Huminga ng maluwag ang mga commissioner nang ma-realize nilang dumating na ang kanilang senior manager na si Muin. Cool na pumasok si Muin sa ring at ipinaalam sa audience na paparusahan si JY dahil sa paglabag sa rules, pero magpapatuloy ang tournament tulad ng nakatakda na ikinatuwa ng lahat.
Dinala si JY palabas ng stage ng mga commissioner habang pumapalakpak ang mga bagong fans niya. Dinala siya sa isang silid kung saan kailangan niyang maghintay hanggang mapagdesisyonan ng organizers ang kanyang parusa. Hindi siya inabala nito, ginugol niya ang oras sa panonood ng natitirang laban. Sunod na laban ay kay Mera laban sa wrestler na si Maria. Sinabi ni Ma kay Mera na ibigay na lang ang kanyang kahoy na espada dahil hindi ito makakatulong sa kanya. Ngunit matatag si Mera, hawak ang espada, at sinusubukang iwasan ang atake ni Ma sa pamamagitan ng pagswing ng espada. Isang kick lang ay nagtulak sa kanya sa gilid ng ring. Mabilis siyang bumangon at sumugod kay Ma, pero agad siyang naitapon pabalik sa lupa gamit ang head slam at sinundan ng body slam. Ipinakita ni Ma na ang dahilan niya sa pagsali sa tournament ay para matupad ang kanyang hiling na magkaroon ng male harem. Narepel si Mera sa kababaan ng layunin nito, ngunit muling sumugod kasama ang espada. Madali lang namang na-block ni Ma gamit ang guard at pinaalalahanan si Mera na huwag umasa sa espada lamang dahil sanay ang katawan ng wrestler sa matitinding suntok. Muling sinwing ni Mera ang espada pero umalon si Ma pabalik at tinapos ang laban gamit ang isa pang takedown. Nagsimula na siyang magdiwang pero bumangon si Mera at ipinahayag na hindi niya kailangan ng kahoy na espada para maging swordsman. Isinwing niya ang kanyang tuwid na braso at nakakagulat, nagdulot ito ng hiwa sa katawan ni Maria. Sinundan niya ito ng double slash na lalong nagpatindi ng hiwa at naitaboy si Ma, kaya nakamit ni Mera ang comeback win. Pagkatapos ng laban, pumasok si Muin sa silid ni JY kasama ang green-haired referee na si Q. At ipinaalam ang parusa, makakabalik lang si JY sa tournament kung matatalo niya si Q sa laban. Nagalit si JY at gustong labanan ng blonde commissioner dahil siya ang nanalo sa kanya noon nung siya ay ni-recruit sa tournament. Ngunit nagulat siya nang biglang sumipa si Q bilang soccer punch at sinabi na mas malakas siya kaysa sa Blondie, kaya tinanggap na ni JY ang hamon. Ipinahayag ni Muin na magaganap ang laban sa harap ng lahat sa ring kinabukasan. Bago umalis sa arena, hinabol siya ni Muin at binigyan ng bag ng prutas. At pinayuhan na kainin ito para makabawi sa pagod. Nakipagkita rin siya kay Mira at Han habang pauwi at sinabi sa kanila ang tungkol sa laban bukas. Sa kabila ng babala na malakas si Q, kumpiyansa si JY na mananalo. Pag-uwi, kinain niya ang prutas at inihanda ang kanyang higaan para magpahinga. Ngunit biglang nagsimulang samuka ng dugo si JY at nawala ng malay. Kinabukasan, binisita ni Han ang kaibigan niyang may cancer na si Son para alamin kung kumusta ang kanyang mga treatment. Ipinaliwanag ni Son na malapit na siyang subukan ng isang bagong gamot. Pero napakamahal nito kaya ang kapatid niyang babae ay nagtatrabaho ng araw at gabi para makuha ang pera. Narinig din niya na si Han ay nagtatrabaho ng overtime sa maraming lugar at hinihiling niya na tigilan na ito para sa kanya. Tiniyak ni Han na gagawin niya ang lahat para gumaling ang kaibigan niya kahit ano pa ang mangyari. Mamaya, habang nagtatrabaho sa restaurant, nilapitan siya ng dalawang kilalang delinquent sa school. Tinukso siya tungkol sa sakit ni Son, sinasabing karapat-dapat lang ito at pinanto pa kung paano wala raw halaga si Han kung wala si Son. Pinasabog pa nila ang isang lata sa kanya na nagtulo sa kanyang damit. Sa kabila ng pang-aapi, nanatiling kalmado si Han at nagpatuloy sa trabaho bilang waiter. Pagkatapos ng shift, pumunta siya sa arena para sa susunod na round ng prelims. Na-match siya kay Vic, ang nerd na may baseball bat. Habang nagtatapat, hinulaan ni Vic na si Han ay isang karate practitioner dahil sa mga calluses sa kanyang kamay. Sinimulan ni Han ang offense iba, pero lahat ng suntok niya ay naiiwasan ni Vic. Sunod, inilatag ni Vic ang 6 na sunod-sunod na swings na eksakto sa bawat galaw niya. Nagulat si Han sa kakayahan ni Vic at ngumiti si Vic, ipinaliwanag na 3 taon na niyang pinag-aralan ang lahat tungkol sa karate at alam na niya kung paano i-counter ito ng perpekto. Sinabi niya na sumali siya sa tournament para subukan ng teorya na ang taong may intelligence at lakas ay hindi matatalo. Inamin ni Han na interesante si Vic at nagpatuloy sa laban na may bagong focus. Naglunsad si Vic ng whirlwind attacks pero bawat swing niya ay naiiwasan ni Han at sinusubukan nitong suntukin ang mukha ni Vic. Halos tama ang suntok ngunit nag-jump si Han para iwasan ang mababang atake ni Vic at pinalitan ito ng kick sa mukha nito. Napurong si Vic sa impact ngunit agad siyang muling sumubok ng swings na nablock ni Han gamit ang mga braso. Lumapit si Vic para tapusin ang laban pero nadulas at nabangga ang ulo kay Han na nagdulot ng dugo. Inasahan niya ang sunod na atake pero sa halip nakita niya si Han na inaalok ang kamay para tulungan siyang bumangon. Tinanong niya kung bakit hindi siya inatake at sumagot si Han na magiging unfair kung ganoon niya pananalo. Kinuha ni Vic ang kamay ni Han at nagpa siya subukan kung hanggang saan tatagal ang ganitong uri ng attitude. Ginamit niya ang special attack na 12 spears na nagtama ng 12 na suntok sa torso ni Han bago pa man niya namalayan.
Nanlumo ang mga tuhod ni Han at sinabi ni Vic na pati internal organs niya ay naapektuhan, kaya tila panalo na si Vic. Ngunit naalala ni Han si Son na kahit hirap, may pag-asa at nagpapatuloy sa laban. Bumangon siya at handa na ulit makipaglaban. Naglunsad si Vic ng 72 sunod-sunod na attacks, pero naipagtanggol ni Han ang mga ito gamit ang air shield at sinundan ng arm slash na gumawa ng malakas na hangin. Hanggang sa naging tornado sa paligid ni Vic. Bago pa makabawi si Vic, nasa harap na siya ni Han at naihagis ang sunod-sunod na punches na tuluyang nakapagpahina sa depensa ni Vic at naipalo ang lahat ng sunod niyang suntok. Inihanda ni Han ang kanyang huling suntok pero inamin ni Vic na mali ang teorya niya at nabangga bago pa man yon, kaya nanalo si Han. Ito ang nagtapos sa lahat ng nakatakdang laban at nagsimula ang laban ni JY kontra Q na magtatakda ng kapalaran ni JY sa tournament. Ngunit wala siya sa ring at halos ma-disqualify siya ng permanente nang biglang pumasok siya at ipahayag na handa na siya. Ipinahayag ng referee ang kondisyon ng laban kung mababa si Q kahit isang beses, ito ay ituturing na panalo ni JY. Sa unang segundo pa lang, inalis ni JY ang salamin ni Q at itinulak ito na bumagsak sa sahig. Ipinahayag ng host na tapos na ang laban sa isang tono ng pagkabigla. Nagalit ang audience at bumangon agad si Q at sinubukang suntukin si JY. Naiwasan ni JY at sinundan ng kick na muli siyang napabagsak. Ramdam ni JY ang kakaibang init sa katawan niya, pero wala siyang oras mag-alala dahil bumangon si Q at inilabas ang kanyang totoong lakas, isang higanteng Joker na may side. Sinwing ng Joker ang side kay JY, kaya tumakbo siya para iligtas ang sarili. Isang swing ang nagtulak sa side sa lupa, kaya nakalundag at nakatakbo si JY patungo sa Joker. Ngunit hinawakan siya nito gamit ang kabilang braso at inatake siya ng side. Akala ni JY, mamamatay na siya, pero bigla itong nawala. Lumabas na nakontrol ng commissioner si Q sa tamang oras, kaya nailigtas si JY. Cool na pumasok si Muin sa ring at ipinaalam kay Q na babawasan ang kanyang sweldo sa susunod na 3 buwan. Lumapit siya kay JY at sinabi na siya ang nanalo habang tinitingnan siya ng mabuti na para bang may napansin siya. Ipinahayag ang 4 na huling fighters, JY, Han, Mera, at isang jiu-jitsu practitioner na si Yei. Ang unang laban ay itinakda sa pagitan ni Han at Mera na nagpagalit kay JY dahil hindi niya makakasama sa laban ng pareho. Habang pauwi, biglang hamarang sa kanila ang isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng suit, lumuhad sa harap ni Mera, at sinabi na ang dahilan ng kanyang pag-iral ay makilala siya at hilingin ang kamay niya. Wala silang alam na sisigot. Lumabas na ang lalaki, na si Sonjin, ay isang mayamang multi-talented businessman at kilalang martial arts icon sa bansa. Kahit unang tinanggihan siya ni Mera, muling nag-propose si Sonjin sa dojo niya at pinuri si Mera bilang isang magandang hiyas na may walang limitasyong potensyal. Sinabi niyang misyon niya ang gawing tanyag ang Moonlight Sword style ng pamilya ni Mera. Dahil pangarap ni Mera na tuparin ang hiling ng ama niyang buhayin ang sining ng pamilya, tinanggap niya ang proposal. Ngayon, hinarap ni Mera ang kanyang tiyuhin na nag-alaga sa kanya mula nang mamatay ang ama at tinanong si Sonjin tungkol sa tunay niyang layunin dahil bata pa si Mera at bago lang sila nagkakilala. Iginiit ni Sonjin na nakikita niya ang potensyal ng Moonlight Sword style at dedikado siyang gawing kasing tanyag nito na maipapakita sa Olympic sa loob ng 5 taon. Iginiit niya na siya ang susi sa pagtupad ng pangarap na hindi nagawa ni Mera at ng ama niya. Samantala, narinig ni JY ang isang grupo ng chismis na schoolgirls tungkol sa di umano'y engagement ni Mera, kaya agad siyang pumunta sa bahay nito upang tutulan ang kasal. Galit na tinuro ni JY kay Mera na kung itutuloy niya ang kasal, wala na siyang oras para sa tournament at kailangan niyang mag-withdraw. Sinubukan ni Mera na isara ang pinto, pero hinarang siya ni JY gamit ang paa at tinanong kung mas importante ba ang random na lalaki kaysa sa Moonlight Sword style. Sagot ni Mera, kasal siya dahil sa layuning iyon. Nalito si JY at pinaituloy siya ni Mera palayo, isinara ang pinto. Ngunit hindi alam ni JY kung kailan titigil, tinawagan niya si Han at hiniling ang tulong nito, iginiit na kailangan nilang ayusin ang sitwasyon dahil mukhang malungkot at kakaiba si Mera noong huli niyang nakita siya. Pinayuhan siya ni Han na huwag makialam sa buhay ng iba at isinara ang tawag. Samantala, pinanood ng tiyuhin ni Mera habang nagbibihis siya ng puting wedding dress at naalala ang mga sakripisyo niya sa kanyang kabataan. Ang pagbibigay ng sarili niyang pagkababae para maging perpektong tagapagmana. Lumapit siya kay Sonjin at hiling na ipatigil ang kasal dahil kahit na iniisip ni Mera na siya ang nagpapasya, bata pa rin siya. Ngunit hamarang si Mera sa oras na iyon at kalmado niyang sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa at gagamitin ang impluensya ni Sonjin sa kanyang kapakinabangan. Ngumiti si Sonjin at pumayag sa kasunduan. Napagtanto ng nakababatang kapatid ni Mera na masayang nagplano ng kasal.
Na hindi talaga gusto ni Mera ang lalaking pakakasalan niya, kaya palihim siyang umalis na malungkot. Nakita ni JY ang bata na umiiyak sa labas ng hall at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng bata ang lahat at natuwa si JY dahil tama ang hinala niya. Napagpasyahan niyang oras na para makialam, ngunit hinarang sila ng seguridad na nagsabing bawal pumasok ang mga bisitang walang imbitasyon. Sinubukan ni JY na pilitin pumasok pero hinawakan siya at binalaan na gagamitin nila ang lakas kung magpapatuloy. Siyempre, nagpatuloy si JY kaya sinimulang bugbugin siya ng batons at hindi niya nagamit ang taekwondo moves. Naghintay siya sa susunod na palo pero hindi dumating dahil hamarang si Han. Sinubukan ng mga gwardya na saktan si Han pero naiiwasan niya at itinulak gamit ang balikat na bumagsak sila parang domino. Sa wakas, nakapasok sila sa ceremony hall at sumigaw kay Mera na itigil ang kasal. Sinubukang makialam ni Sonjin pero sinabi nila na itigil ito dahil halatang tinutokso niya si Mera. Pagkakita sa mga gwardya na na-knockout, naisip ni Sonjin na kailangan niyang kumilos. Lumusab siya gamit ang espada pero hinawakan ito ni Han sa kalagitnaan ng swing at sinabi kay JY na puntahan si Mera. Lumapit si JY kay Mera ngunit tumangging tumingin sa kanya. Direktang sinabi niya na alam niyang ayaw talaga ni Mera na magpakasal at ipinaalala na walang saysay ang pangarap kung hindi niya ito gagawin sa sarili niyang paraan. Naalala ni Mera lahat ng oras na isinakripisyo niya bilang babae para sa kanyang pangarap pero napagtanto niyang naging walang saysay ang lahat dahil kamakailan lang ay nakatanggap ng eviction notice ang dojo nila. Sumigaw siya kay JY, sinasabing sobrang simple ang tingin niya sa sitwasyon, itinulak ang bouquet sa mukha niya at sinuntok siya. Nablock niya ang suntok ngunit ramdam ang lakas nito. Patuloy siyang sumusuntok hanggang sa isang palo ay tumama sa tiyuhin niya dahil pumasok siya para harangan. Tumingin ang tiyuhin kay Mera at tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito kahit ang ama niya ay hindi ito gusto para sa kanya. Pinilit din ng kapatid ni Mera na pakasalan niya ang isang taong tunay na mahal niya at makakapagpasaya sa kanya. Naalala ni Mera ang pagtuturo ng kanyang ama na ang essence ng kanilang sword style ay gamitin ng mga teknik sa sariling paraan. Dahil dito, nagbago ang isip niya at sinabi kay Sonjin na ayaw na niyang magpakasal. Napailing si Sonjin at nagsimulang tumawa at sa wakas ibinunyag ang kanyang tunay na layunin, gusto lang niya kuhanin ang lakas ng tagapagmana ng Moonlight Sword. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan sa anyo ng nakakatakot na samurai, katulad ng Joker sa laban ni JY. Nasugat niya ang katawan ni Mera pero pinigilan niya ang espada at ginamit ang Moonlight Sword style move C at P para suntukin ang mukha ni Sonjin ng malakas hanggang sa matamba ito. Lahat ay lumikas sa gusali pagkatapos ng insidente. Pagkatapos nito, bumalik ang trio sa kanilang karaniwang kalokohan. Biglang may tumunog na busina, isang nakabalot na Sonjin ang nagpaalam habang win-eye-wave ang espada sa kanila. Pinili ni Mera na hayaang makaalis siya dahil hindi niya kailangan iyon para buhayin ang pangarap ng ama niya. Magkasama, naglakad sila sa paglubog ng araw, magkahawak kamay at nagtatawanan. Pagkatapos, tinawag si Han sa ospital dahil nasa critical condition ang kanyang kaibigan at kailangan ng agarang operasyon. Pinanood niya ang mga doktor na tumatakbo at ginagawa ang lahat para iligtas siya. Kinabukasan, natulog si JY at kailangang magmadaling pumunta sa arena para makita ang laban ni Han at Mera. Ngunit pagpasok niya, nagulat siya nang makita si Han na brutal na inaatake si Mera hanggang kailangan siyang pigilan ng referee at sinabing panalo na siya. Nakahiga si Mera sa lupa, duguan. Matapos ang laban, nanatiling tahimik si JY habang dumadaan si Han, malamig na sinasabi na magkikita sila sa finals. Kinabukasan, nakaharap ni JY ang jiu-jitsu fighter na si Yei sa semifinals. May kumpiyansa si Yei na matatalo niya si JY dahil nakita ang laban niya kay Manok pero agad siyang na-humble ng isang hindi inaasahang roundhouse kick na nagpahiga sa kanya. Sa laban na yun, nakumpirma na si JY at Han ang finalist sa regional prelims. Matapos ang laban, binisita ni JY si Mera sa clinic ward kung saan nagpapagaling pa sa mga sugat sa tulong ng nanobots mula sa bracelet. Umupo siya sa tabi niya, nalulungkot at nadidismaya dahil inakala niyang kaibigan nila si Han. Ngunit sinabi lang ni Mera na natalo siya dahil mas mahina siya kay Han at pinaalalahanan si JY na huwag maliitin ang kakayahan nito sa finals. Kinabukasan, nakaharap na ni JY at Han ang isa't isa sa finals. Sa simula, walang makakakuha ng upper hand, bawat kick ni JY ay sinasabayan ng equally powerful na punch ni Han. Matapos may tulak ng maraming beses, naalala ni JY ang dagwang katawan ni Mera mula sa laban kahapon na nagalit sa kanya. Dahil dito, naidudodge niya ang susunod na atake ni Han at sinundan ng 3-step kick na nagtulak kay Han sa kabilang bahagi ng ring. Inabot ni JY ang kamay ni Han at sinabing bumangon at kinuha ito ni Han.
Sa nakakagulat na twist, humingi siya ng tawad dahil hindi niya kailanman inisip na kaibigan nila si JY. Hinagis ni Han si JY sa ere at inihanda ang sarili para sa sunod-sunod niyang pinakamakapangyarihang atake. Habang binubugbog niya si JY, naalala niya ang pag-uusap nila ni Muin ilang araw bago, kung saan gumawa si Muin ng kontrata kay Han kung makakamit niya ang landslide victories sa semi-final at final ng prelims, gagamitin ng organizers ang nanobots para ganap na magpagaling kay Son. Inihanda na ni Han ang finishing blow pero sa hindi inaasahan, nakahanap ng lakas si JY para bumangon at sumugod gamit ang sariling makapangyarihang kick. Sabay silang umatake, pero sa huli, tumama ang atake ni Han at bumagsak si JY sa lupa. Duguan. Nagsimula ang 10-second countdown para bumangon si JY at sa huling segundo, nakabangon siya. Ngunit sa parehong oras, lumapit si Muin kay Han at ipinaalam na pumanaw na si Son. Nabigo ang espiritu ni Han sa crucial moment at bumagsak siya. Bumangon siya muli, pero sa natitirang laban, puro depensa na lang ang nagagawa habang iniisip ang mga alaala nila ni Son. Biglang may narinig na tinig sa megaphone, si Mira, na pumunta sa ring at iniabot ang isang sulat mula kay Son, na huling nakilala siya sa ospital at hiling na ibigay kay Han. Muling nabuhay ang motibasyon ni Han at muling hinarap si JY na may ngiti. Nag-excite si JY na hinarap na muli ang kaibigan sa laban. Habang nagpapatuloy ang laban, bumabalik sa isip ni Han ang mga salita ni Son, walang pagsisisi sa buhay niya, kaya dapat lumaban si Han para sa sarili niya, hindi para sa iba. Ang laban ng dalawang Titan ay naging perpektong bagyo habang pinupuri ang galaw ng bawat isa. Ginamit ni Han ang special move niyang Azure Dragon para ihagis si JY sa ere, at naunawaan ni JY na siya ang pinakamahusay. Ginamit niya rin ang Azure Dragon sa sariling kick na tuluyang nagpabagsak kay Han. Pagkatapos may deklara si JY na panalo, iniabot niya ang kamay kay Han at sinabing magkaibigan sila. Tumawa si Han at bumangon sa tulong ng kaibigan. Habang pumapalakpak ang crowd, tinulungan nina JY at Meres si Han palabas ng ring habang nagbibiroan pa rin tulad ng dati. Matapos ang finals, naitalaga ang first at second place sa prelims ng kanilang district si JY at Han, ayon sa pagkakasunod. Ngunit ang third place ay nakasalalay sa laban nina Mera at Yei. Mabait si Yei at sinabi na hindi niya ipagpipigil ang sarili kahit babae si Mera, pero pinutol siya ni Mera sa kalagitnaan ng pangungusap gamit ang isang swing na nagpabagsak sa kanya sa pinaka-embarrassing na paraan. Matapos ang laban, inanunsyo na ang top 3 nanograms bawat district ay ungat sa main God of High School tournament bilang isang team, na magtutulungan laban sa iba pang teams para umusad sa tournament. Naglaban si JY na may halong excitement na makipaglaban kasama ang kanyang mga kaibigan, at disappointment na hindi niya sila makakalaban dahil nasa isang team sila. Sumigaw si Mera sa kanya na psycho siya at tinanong kung bakit gusto niyang lumaban ng sobra. Sinabi ni JY na gusto lang niyang maging mas malakas sa pakikipaglaban sa malalakas na kalaban, isang sobrang simple at nakakahiya na sagot na naging dahilan para magmadali si Han at Mira palayo. Habang sinusundan siya ni JY, nakalampas siya sa isang matandang lalaki na may kakaibang aura, ngunit nang lumingon siya, wala na itong makitang tao. 2 linggo bago ang main tournament, nagdesisyon si JY na mag-ensayo mag-isa sa isang parke. Ngunit sa halip, na-procrastinate siya sa paghuli ng mga cute na pusa. Pag-yoga kasama ang mga matatanda at pagtulong sa isang bata na maibalik ang lobo na naipit sa puno. Naputol ang sanga at nahulog siya, nasugatan at napilay ang bukong-bukong. Biglang naramdaman niya ang matinding sakit at may lumitaw na matandang lalaki na naglagay ng acupuncture needle sa kanyang bukong-bukong, biglang nawala ang sakit. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Bonem, isang martial arts instructor, at sinabi na gagawin niyang estudyante si JY upang matutunan niya ang kasanayan para harapin ang mahihirap na kalaban sa tournament. Samantala, nakipagkita si Han kay Muin. Tinanong siya ni Muin kung may motibasyon pa ba siyang lumaban at sinabi ni Han na mayroon. Ngumiti si Muin at sinabi na kahit pangalawa siya sa prelims, kailangan niyang maabot ang tuktok ng tournament. Tinanong ni Han kung maipapaliwanag ni Muin ang mga kakaibang kapangyarihan sa likod ng tournament. Matagal na nag-isip si Muin at sinabi na ang tunay na layunin ng tournament ay pagtipunin ng mga fighters na may kakayahang hiramin ang kapangyarihan ng mga halimaw, beast, magical beings, at mga Diyos upang mahanap ang pinakamakapangyarihang isa, ang God of High School. Samantala, nag-shopping si Mera at nabangga sa host ng tournament na si Sim. Napansin niya ang cane sa kamay nito at na-realize na bulag pala ito. Umupo sila sa bench at sinabi ni Sim na hindi pa nagagamit ni Mera ang buong lakas ng Moonlight Sword style. Pinayuhan siya na i-channel ang damdamin sa kanyang espada upang ma-unlock ang kanyang tunay na potensyal. Nang tanungin siya ni Mera kung bakit siya tinutulungan, sinabi ni Sim na mataas ang tingin niya sa Moonlight Sword style dahil ito ang dahilan kung bakit siya naging bulag.
Dumating na ang unang araw ng tournament. Ginaising si JY ni Han at Mere sa kanyang pintuan para siguraduhin hindi siya mahihuli. Habang papunta, ipinaliwanag ni Han ang lahat ng sinabi ni Moin sa kanya noong meeting. At binalaan sina JY at Mere na karamihan sa ibang participants ay may kakaibang kapangyarihan tulad ni Q na clown at Sonjin na samurai. Hindi natakot si JY, bagkus lalo siyang na-hype na patunugin ang arena. Ipinakilala ng commentator ang siyam na teams na kalahok sa tournament. Napansin ni Mere na ang commentator ngayon ay si Sim at napaisip siya. Naalala niya na siya at ang pamilya niya ay pinatay ng isang taong nakasuot ng bunny costume sa parke, kagad pagkatapos nilang mag-usap. Ngunit tuloy pa rin ang palabas. Ang unang laban ay sa pagitan ng kanilang home team Seoul at Changgu. Simple ang rules, ang team na makakakuha ng 2 panalo sa one-on-one pairings muna ang magiging panalo. Ang unang duel ay pagitan ni JY at ng isang bar ice hugis na kalaban na si Gon. Inihanda ni JY ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa acupuncture points na makakatulong ay activate ang kanyang nakatagong lakas salamat sa mga itinuturo ng misteryosong matanda. Pero bago pa siya sumugod, napansin niyang hindi gumagalaw ang kanyang mga binti, mali ang na-activate niyang points. Pinagbuhusan siya ni Gon na para bang laruan lang siya, kaya natalo si JY sa pinaka-embarrassing na paraan. Ang ikalawang laban ay sa pagitan ni Han at ng 38 taong gulang na blonde na si Ping Ping. Nakapalo si Han ng isang punch at double combo kick sa leeg ni Ping. Hinayla siya ni Ping sa sinturon at iniikot-ikot sa hangin bago ihagis sa ere. Pagbagsak ni Han, pinaulan siya ni Ping ng panalo na nagtulak sa kanya sa kabilang side ng ring. Inisip ni Ping na tapusin na ang laban pero nakabangon na si Han at ipinakita ang kanyang iconic series of moves. Kapag natanggal na ang depensa ni Ping, pinagsabayan siya ni Han ng walang tigil na punches at napilitan itong umatras sa corner. Naalala ni Han ang mga taon ng hirap niya para makapasok sa high school kahit paulit-ulit na nabigo at napahiya sa mga chismis. Pinanindigan niya ang kanyang pangarap at sa tulong ng mga kaibigan, nakamit niya ito. Naalala rin niya ang pangarap niyang gamitin ang kanyang wish para tulungan ang mga estudyanteng nahihirapan sa school. Habang tumatakbo si Han patungo kay Ping, tinaboy siya nito gamit ang espesyal na power na Thor Hammer. Mabilis na bumangon si Han at sumugod muli pero sa pagkakataong ito, nablock niya ang swing ni Ping. Pagkatapos, winasak ni Han ang hammer gamit ang Asher Dragon move na sumipsip sa lahat ng lakas si Ping at tuluyang nagpabagsak sa kanya. Dahil sa laban na iyon, tabla ang scores ng dalawang teams at ang kapalaran nila ay matutukoy sa susunod na laban. Samantala, nag-aalala ang organizers dahil sa balita tungkol sa brutal na pagkamatay ni Sim at misteryosong pagkawala ni Q. Lumalabas na ang susunod na target ng assassin ay si Q na sa paglusob sa bahay nito ay napatay niya sa halip na maklaim ang tagumpay. Nakatawa siya, iniisip na napatay niya ang pinakamakapangyarihang referee, pero bigla niyang naputol ang sariling braso, si Kyo ay bumangon kasama ang Sith-wielding clown niya. Sinubukang tumakas ng assassin, pero na-corner siya ni Kyo at naputol ang kabilang braso. Binuwag rin ni Kyo ang pader sa likod niya bilang power move. Tumatakbo ang assassin at tumatawa habang bumabalik ang kanyang mga braso, nagpapakita na may borrowed power siya para mag-regenerate. Ngunit hindi nag-alala si Kyo at handa na siyang umatake muli nang sagad siya ng 2 estranghero na nagpakilala bilang mga miyembro ng organisasyong Nox. Sinigawan nila ang assassin na tinatawag nilang Drake para tigilan ang kanyang pakikialam sa trabaho nilang patayin ang mga referees. Nag-aalangan si Drake na ipagtanggol ang sarili, sinasabi na miyembro rin siya at dapat bigyan ng mission. Napagod si Kyo sa argumento sa bahay niya at naglabas ng maraming joker card sa dalawa. Tumigil ang mga card sa ere at naglabas ng matutulis na spears. Dinala ng lalaking may blue hair ang babae at lumipad gamit ang itim na pakpak. Ang tahimik na babae naman ay nagpakawala ng 100 arms mula sa lupa para atakihin si Q. Pinutol niya isa-isa ang mga braso, pero 2 arms ang nakahawak sa kanyang mga paa at natagilid siya. Agad na yumuko ang mga braso sa kanya, parang mga python na hinihigpitan siya. Papasok na sana ang double team pero dumating si isa pang referee na si O sa tamang oras upang harangin ang kanilang atake. Ipinaliwanag ni O na napansin nilang na-release ang power limiter ni Q, kaya agad nilang tinignan ang sitwasyon. Sinundan niya ito ng malungkot na balita, magkakaroon si Q ng karagdagang 3 buwang pay cut bilang penalty sa pag-release ng limiter ng walang pahintulot. Wala ng oras si Q para mag-sorry sa sarili dahil agad na nag-resume ang Nox duo sa laban. Sa huli, napuwersa sila ni Q at ni O na tumakas. Lumabas si Drake mula sa kanyang lungga at nagbabala na huwag siyang baliwalain dahil siya ang papatay sa kanila. Sa kanyang maniacal na tawa, lumaki ang kanyang ulo at sumabog na nagwasak sa buong sahig.
Samantala, sa arena, ang huling laban ay sa pagitan ni Mera at Jangi na parehong swordsmen. Nagkabanggaan ang kanilang mga espada ng maraming beses pero malinaw na mas malakas si Mera. Napilitang umatras ni Jangi at naputol ang kanyang espada. Ginamit ni Jangi ang borrowed power na bastard pero tuluyang na-dodge ito ni Mera. Sinunod niya ang payo ni Sim, inatouch niya ang kanyang damdamin sa espada na nagbigay daan upang sumugod siya kay Jangi at bigyan ito ng malakas na kick. Natalo si Jangi, at si Mera ang naging malinaw na panalo at nagdala ng unang panalo para sa kanilang team. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Giando at Jelbok Do Teams, kung saan ang unang battle ay kay Jin, ng isang multimillion corporation, laban kay Tae. One-sided fight ito, ginamit ni Tae ang kanyang borrowed power na Megalodon upang brutal na durugin ang kalaban. Sinubukang makialam ng isa sa mga teammate ni Jin, pero natalo rin siya. Paulit-ulit na pinapalo ni Tae ang kalaban sa mukha. Pinigilan ni Mera si JY na makialam, pinapaalala na maaari siyang ma-disqualify. Pero hindi si JY ang dapat pigilan, si Han ang sumugod at sinabi kay Tae na itigil na. Subalit nakialam ang commentator sa stalemate. Sa kalagitnaan, lihim na inactivate ni Jin ang kanyang power na lightning bolt para i-electrocute si Tae. Mabilis namang nakalabas si Tae sa lightning circle at natapos niya ang laban. Pagkatapos ng mga laban sa araw na iyon, abala ang organizer sa iba pang mga bagay. Isa sa mga commissioners ang nag-ulat kay Muin tungkol sa lahat ng developments kaugnay ng KNX at napatunayan ni Muin na mayroong spy sa kanilang organisasyon na nagbigay ng impormasyon kay KNX tungkol sa confidential address ni Q. Kinabukasan, nanood sina JY, Mera, at Han sa iba pang laban ng team upang i-scout ang kanilang magiging opponent sa quarterfinals. Isang interesting na laban ay ang isang team na tinatawag na Do na nakaharap sa team na malinaw na mas malakas. Tuloy ang unang laban at natalo ang Guldo. Bago magsimula ang susunod na laban, nag-strategy meeting si Sonny mula sa Guldo kasama ang kanyang teammate na si Cousin Ilpo. Nang nagharap sila sa ring, hinamak ng kalaban si Sonny at ang kanyang team. Sinasabi na nakadepende lang sila sa strategy at theory sa halip na lakas. Agad na nagsimula ang kalaban sa pagbato ng punches pero simpleng iniiwasan ni Sonny ang lahat ng atake. Biglang sumipa siya ng mataas sa baba ng kalaban at agad itong na-knockout. Nakita ni Mera at Han ang nangyari at na-realize na si Ilpo ang nagturo kay Sonny na huwag makipag-engage sa mga direct attacks at sa halip ay maghintay ng pagkakataon na i-counter sa isang mahina na spot. Napagtanto nila na dapat maging maingat sa Ilpo at sa kanyang team mula ngayon. Sa pagkakataong yun, sinita ni Mera si Han dahil sa pakikialam niya kay Tae kanina na nagresulta sa kanyang suspension at nag-iwan lamang ng dalawa, si Mera at si Tae, para tapusin ang natitirang rounds. Pagkatapos, humarap siya kay JY para pagsabihan din, basta dahil kaya niya, pero napansin niyang nakatingin ito sa stage ng todo focus. Ang huling tiebreaker battle ay pagitan ni Ilpo at isang thug na naka-fur coat na si Grim. Nagkaroon sila ng eye contact at seryosong sinabi ni Ilpo kay Grim na hindi niya kayang talunin ito, kaya dapat na lang sumuko. Biglang kumalat ang malakas at nakakatakot na aura sa buong arena. Ngunit hindi umatras si Grim na ikinagulat ng mga teammates ni Ilpo dahil lahat ng nakaraang kalaban niya ay agad sumuko sa ganitong move. Sinimula ni Grim ang atake pero na-block ito ni Ilpo at na-sweep niya ang paa ng kalaban mula sa lupa. Halos matumba si Grim pero bago pa siya makabawi, sinimula ni Ilpo ang sunod-sunod na atake gamit ang primitive martial art na Tekken na nagtulak kay Grim sa corner. Mabilis na bumangon si Grim at sumugod pero nakapalo si Ilpo ng liver punch na pansamantalang nagpigil sa hininga ni Grim. Wala nang ibang opsyon si Grim kaya ginamit niya ang kanyang special power, isang ulap ng masamang itim na blobs na bumuhos kay Ilpo. Habang sinusubukan ni Ilpo na tumakbo patungo kay Grim, biglang sumugod siya para umatake, pero nahuli siya sa cage, o yun ang akala niya, dahil sa totoo, lumundag si Ilpo sa likod niya at nataman si Grim sa baba, na tuluyang nagpabagsak at nag-knockout sa kanya. Panalo si Guldo sa laban at umusad sa quarterfinals. Kahit sa dami ng action, ang tanging tinitingnan ni JY ay ang White Tiger na nasa likod ng hoodie ni Ilpo na kanyang nakikilala bilang parehong marka sa military uniform ng kanyang lolo. Pagdating nila sa bahay, habang naglalakad sina Han, Mera, at JY, nag-aalala sina Han at Mera dahil malinaw na magiging outmatched sila sa semifinals, lahat ng kalaban ay may special powers. Pinaalala ni Han na sinabi sa kanya ni Muin na ang numbers sa kanilang wristbands ay nagpapakita ng potensyal na ma-unlock ang tinatawag na God powers. Kaya maaaring magkaroon din sila ng sariling kapangyarihan kung maabot ang tamang kondisyon. Sa pagkakataong iyon, natahimik si JY, bigla niyang sinabi na hindi niya gagamitin ang mga powers dahil gusto niyang maging malakas sa sarili niyang kakayahan, hindi sa hiniram na kapangyarihan ng iba.
Sinubukan siyang pakiusapan ni Mera pero bigla siyang umalis at naglakad papunta sa ibang lugar. Pagkatapos ng ilang distansya, humiga siya sa isang park bench at naalala ang pagpupulong nila ni Muin kanina. Tinanong siya kung nakipag-ugnayan ba siya sa kanyang lolo o sa sino man nakaugnay nito kamakailan. Pagkatapos niyang tanggihan, ipinakita sa kanya ang mga larawan ng isang sirang lugar at sinasabing ang mga dambuhalang crater ay ginawa ng isang gumagamit ng god power. Nang imbestigahan ng site, natagpuan ang dugo na kinumpirmang galing sa kanyang lolo. Batay sa dami ng dugo, sinabi ni Muin na maliit na posibilidad na buhay pa ang kanyang lolo, kahit confident si JY na dapat mas mag-alala sila sa taong nang ahas na guluhin ang kanyang lolo. Habang nag-aalala si JY sa posibilidad na patay na ang kanyang lolo, naabala siya ni Ilpo na lumapit at nagtanong kung pwede ba siyang makipagkamay bilang tagahanga. Nang hawakan ni JY ang kamay niya, biglang hinayla siya ni Ilpo sa kanyang mga paa at pinatayo. Walang paabi, sinimulan siyang atakihin, sabay sabing sinusubaybayan na niya si JY mula pa sa prelims. Sa huli, matagumpay niyang nataman si JY sa mukha. Ang susunod na nangyari, parang baliktad ang mundo kay JY, hinawakan ni Ilpo ang kanyang mga paa at pinikutan siya hanggang ang ulo niya ay tumama sa lupa. Sinubukan niyang suntukin si JY sa mukha, pero huminto bago makadikit. Tinanong ni JY kung bakit hindi niya tinuloy ang suntok at sagot ni Ilpo, pareho lang, napansin niyang huminto rin si JY sa kick na pwede sanang tumama sa kanyang ulo. Pagkatapos, inabot ni Ilpo ang kanyang kamay sa magiliw na paraan at ipinakilala ang sarili. Ipinaliwanag niya na gusto lang niya makipag-bout kay JY kahit hindi man sila magkatugma sa tournament. Walang problema kay JY, kaya tinanong niya ang tungkol sa Tiger Mark. Sabi ni Ilpo, tanda iyon ng respeto sa lolo ni JY, si Tan. Ikwento ni Ilpo na nang mamatay ang kanyang ama noong bata pa siya, pinadala siya ng ina sa isang dojo para mag-training. Ayaw niya doon, hindi niya kilala ang mga tao, at hindi niya maipakita ang galing niya sa instructor kahit pilit. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Ton, ang lolo ni JY, at ibinigay sa kanya ang isang secret manual na ginawa ni Ton, puno ng notes tungkol sa lifelong research niya sa martial arts na Tekken. Sinabi nito na magkaibigan sila noon at niligtas ang mundo ng magkasama, at bilang huling pabor, ibinigay niya ang manual kay Ilpo para maging tulad ng lolo ni JY. Simula noon, pinangalagaan ni Ilpo ang alaala sa pamamagitan ng hoodie na may parehong tiger mark habang pinag-aaralan ang sariling Tekken style na martial arts ng lolo niya. Matapos ibahagi ang kwento, tinanong niya si JY kung ayos ba si Ton ngayon. Bago nakapag-isip si JY kung paano sisigot na block ni Ilpo ang isang surprise attack mula kay Tay gamit ang kanyang kamay lang. Galit siyang nagsabi kay Tay na pwede silang magkaribal pero hindi niya dapat isali ang iba, tulad ni JY, sa gulo nila. Tumango lang si Tay at umalis si Ilpo. Bago umalis, binalaan ni Ilpo si JY na maging maingat sa kanya dahil delikado siyang tao. Tinanong ni JY kung ayos lang ba ang kamay niya, sagot ni Ilpo, walang problema, at hiniling ang swerte niya sa tournament bago mabilis na umalis. Kinabukasan, natagpuan ni Han si Kyo na nahihirapang makakuha ng isang coin mula sa makitid na pwesto habang nagtatrabaho sa isa sa kanyang shifts. Ipinaliwanag ni Kyo na sobrang kapos siya sa pera dahil kasalukuyang dumadaan sa 9 na buwan na pay cut dahil pumasok siya sa apartment ni Mugin at sinubukang atakihin ito para sa pagkamatay ng pamilya ni Sim na nauwi sa pagkasira ng apartment. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ng isang commissioner na nang matagpuan ang katawan ni Sim, na ilipat ang kanyang pamilya sa ligtas na lugar at pinalitan ng mga dummy para lituhin ang assassin. Nakisimpatya si Han kay Kyo at binigyan siya ng libreng pagkain sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Dito, nagpropose si Han ng deal kay Kyo, kung tuturuan siya araw-araw gamitin ang god powers, bibigyan niya siya ng libreng dinner bawat araw. Tinanong ni Kyo kung gusto ba niyang matutong manalo sa tournament at umamin si Han na isa iyon sa dahilan, pero bahagi rin ng kanyang motibasyon ay maging malakas at maaasahan para sabihin sa kanya ni JY kung ano ang pinangangambahan nito kamakailan. Samantala, abala si JY sa matinding training hindi para sa tournament kundi para maging sapat ang lakas niya upang maibalik ang kanyang lolo. Ang dahilan kung bakit iniwan siya nito noong bata pa siya ay para protektahan ang 6 na taong gulang na JY mula sa mga taong humahabol sa kanyang lolo, si Tan. Nangako si Tan na babalik kapag lumaki na siya, pero hanggang sa kaarawan niya na 17, wala pa ring bakas ng kanyang lolo. Ginugol niya ang buong araw na nakatitig sa larawan nila ng may kalungkutan. Hanggang sa biglang pumasok si Han at Mere sa bahay niya, nagulat siya dahil may confetti. Pinilit siyang lumabas at ipinakita ni Mere ng buong pride ang isang kahon ng sushi. Subalit mabilis na ipinakita ni Han ang isang buong feast na siya mismo ang naghanda na ikinagulat ni na JY at Mera na hindi akalain na marunong siyang magluto. Pinuri ni JY ang pagluluto ni Mera pero bilang isang mas sopistikadong foodie.
Pinunanihan ang maliliit na pagkakamali sa dish niya. Nang buksan ni Han ang kanyang mga mata, natagpuan niyang ang lahat ng pagkain na dinala nila ay naubos na dahil kinain ni JY ang lahat. Ginugol nila ang natitirang araw sa paglalaro at pagkain ng cake hanggang sa halos hindi na nila kayanin. Sa gabi, sinubukang tanungin ni Han si JY kung ayos lang siya, pero nagbago siya ng isip at pinili na lang siyang tuksuhin. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ni JY, ngunit nang buksan niya, natagpuan niya lamang ang isang sobre sa kanyang doorstep. Nang buksan niya ito, mayroong mapa at larawan ng kanyang lolo na nakatali at nasugatan. Agad niyang iniwan lahat at nagbisikleta patungo sa lokasyon sa mapa, determinado na mailigtas ang kanyang lolo bago magsimula ang tournament. Ang lokasyon ay isang abandonadong warehouse. Pumasok siya at natagpuan ang kanyang lolo sa lupa, nasa napakasamang kondisyon. Sinubukan niyang gisingin ito, ngunit biglang tumawa ang kanyang lolo at lumabas ang boses ng isang estranghero mula sa katawan nito. Sinabi nito na madali lang siyang lokohin. Unti-unting nagiging disfigured ang katawan ng kanyang lolo hanggang sa sumabog na nagdulot ng malaking pinsala sa warehouse. Nang makabawi si JY, nakita niya ang isang lalaking may gray hair na nagngangalang Faye na nakangisi at nagsabing trabaho niya ang alisin ang small fry tulad ni JY upang mapabilis ang proseso ng awakening ng tinatawag na key. Nag-ipon ng lakas si JY at tumayo habang ginagaya ni Faye ang kanyang sarili sa pamamagitan ng clones. Samantala, nagpanik sina Mera at Han sa pagkawala ni JY at sinubukang humintay para makasagasa sa oras. Ngunit sinabi ng commissioner na magpapatuloy ang laban ayon sa schedule at ang tanging magagawa nila ay umasa na makarating si JY bago ang ikalawang laban. Sinabi ni Han kay Mera na mag-focus sa panalo sa unang laban at siya ang hahanapin si JY. Nagsimula ang unang laban sa pagitan ni Mera at isang nakabihis na miyembro ng Team Jedu. Pagkatapos magsimula ang laban, nagbukas ang kanyang damit para ipakita na siya ay isang malaking, shredded, self-proclaimed sea monk na nagngangalang Lee. Gumawa si Mera ng ilang atake kay Lee, ngunit nanatiling hindi nasasaktan si Lee dahil sa makapal na sunscreen na bumabalot sa kanyang katawan. Naiinis si Mera at umakyat sa kanyang likod para siya isindakan. Nang mahulog siya sa lupa, sinubukan niyang muli na manakit gamit ang kanyang kamay, ngunit naipagtanggol siya ni Lee at nahawakan mula sa likod. Bago niya matapos ang kanyang takedown, pinasok ni Mera ang kanyang espada sa espada ni Lee upang tamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan nito na nagbigay daan sa kanya para makalaya. Muli siyang umatake, ngunit tinamaan si Lee ng kanyang sariling teammate ng espada na nagbigay daan kay Lee upang agad mapigilan ang swing ni Mera. Napagtanto ni Mera na ginagamit niya ang espada ng kanyang ama na nag-trigger ng emosyon niya. Sinabi ni Lee na matagal na niyang gustong malaman kung sino ang gumamit ng espada bago ito. Dahil napakagaling gamitin ito, nagngit-ngit si Mera, itinulak ang kanyang espada at muling sinubukan ang swing habang sumisigaw na ibalik ang espada. Ngunit na-block ni Lee ang kanyang atake, at sa pagkakataong ito, naputol ang dulo ng espada ni Mera. Pagkatapos, pinatotohanan ni Lee ang espada ng kanyang ama sa tunay nitong anyo at sinabi sa kanya na kahit na mahusay itong nagamit ng nakaraang may-ari, hindi niya natuklasan ang tunay nitong kapangyarihan. Habang sinusundan niya si Mera sa bawat swing, pinagtatawanan siya ni Lee dahil hindi niya alam na ang espada ay may god power at isa ring national treasure. Hindi pinansin ni Mera ang pang-iinsulto at sumugod siya sa isang double sword attack sinundan ng sipa sa mukha ni Lee at atake sa kanyang dibdib. Nawala sa kamay ni Lee ang espada at muli itong nakuha ni Mera. Ngunit bigla itong naglaho mula sa kanyang kamay at lumitaw sa harap ni Lee dahil siya ang tunay na may-ari. Sinimulan niya muli ang atake at pinagalitan si Mera sa hindi pagtuklas ng kapangyarihan ng espada sa kabila ng pagiging Moonlight Sword style successor. Tinusok niya si Mera sa tagiliran at sinipa pababa, tinatawag siyang mahina kahit na siya ay nagdudugo. Bumangon si Mera, pilit na lumaban para sa kanyang espada. Samantala, si JY ay nahihirapang labanan ng hukbo ng mga clone ni Faye, ngunit sa huli, napag-overwhelm siya ng daan-daang clone na bumuo ng isang haligi at pinigilan siya. Habang sinusubukan niyang makalabas, nakita niya ang patay na mga miyembro ng Team Jedu. Tumawa si Faye at ibinunyag na ang mga tunay na miyembro ay patay na, at ang mga lumalabas sa tournament ay mga impostor mula sa Nox. Sa kabila ng sitwasyon, nakatayo si JY at ginamit ang acupuncture upang mapamanhid ang kanyang buong katawan. Kaya hindi niya mararamdaman ang sakit sa loob ng isang oras. Sa arena, pinupulot si Mera ng Peking Lee at paulit-ulit na binubugbog at sinasabi na isa siyang loser. Matapos ang isang matinding suntok sa tiyan, hirap siyang bumangon, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Lee na hindi ipapakita ni JY ang kanyang sarili, naisip niya na may ginawa ang mga shady na nakabihis na miyembro ng Jedo kay JY.
Naalimpungatan siya at muling sinimulan ng serye ng atake, pinipilit na ipakita na kahit ano pa man ang mangyari, mapagtatagumpayan ni JY ang mga ito at siya rin ay gagawin ang kanyang bahagi. Muling sinumite ni Lee ang kanyang espada at itinulak si Mera pabalik, halos mawala ang pag-asa niya. Ngunit may nagising sa loob niya, naisip niya na hindi siya pwedeng sumuko dahil kailangan niyang tapusin ang tournament kasama sina JY at Han. Para sa unang pagkakataon, tunay ang determinasyon niya na maging malakas. Sa wakas, na-awaken niya ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno, Moonlight Sword Style. Malinaw ang pagbabago ng kapangyarihan sa arena. Sa wakas, matagumpay na naibalik ni Mira ang kanyang espada mula sa Peking Lee, tinawag niya itong The God Power Hero Yopo. Dahil dito, napilitan si Lee na gamitin ang kanyang God Power Krikken, isang maruming pusit na inilalapit ang mga tentacles nito kay Mira. Pinutol niya ang mga ito at tuluyang naitaboy si Lee, kaya siya ang nagwagi. Pagod na bumagsak si Mira sa lupa. Pero may hamuli sa kanyang ulo at pagmulat niya ng mata, nakita niyang naroroon si JYN. Habang dinala siya ni Han sa stretcher, tinanong niya kung ano ang nangyari kay JYN, at sagot ni Han, hindi niya talaga alam, pero ito raw ang unang beses na nakita siyang galit ng ganoon. Nagsimula ang susunod na laban. Tinanong ng Nox Impostor si JYN kung ano ang nangyari kay Faye. Hindi sumagot si JYN, kaya umatake ang impostor gamit ang kanyang God Power, habang sumisigaw na sagutin ang tanong niya. Dinolje ni JYN lahat ng projectiles at inilunsad ang kanyang sariling malupit na atake, eksaktong kopya ng moves na ginamit niya laban kay Faye sa warehouse. Mabilis niyang natapos ang laban gamit ang bagong at malakas niyang Twin Asher Dragon Kick. Pagkatapos ng laban, nagkita sina Mugen, JYN, Han, at Mira. Ipinaliwanag ni Mugen na ang mga Teen Jedes na nakalaban nila ay peke pala. Tinanong ni Han kung ano ang Nox at ano ang layunin nila, at sagot ni Mugen, ito ay isang culto na sumasamba sa isang Diyos at layunin nilang sirain ang lahat ng ibang Diyos at God Power users. Kabilang sa misyon nila ang kontrolin ng God of High School Tournament at ang pagkakapture kay JYN na lolo para gamitin ang kanyang lakas. Determinado si JYN na iligtas ang kanyang lolo, pero diretsahang sinabi ni Mugen na tigilan muna niya yon dahil mahina siya ngayon. Ngunit ipinangako ni Mugen na kung mananalo siya sa tournament, bibigyan niya siya ng mahalagang impormasyon. Kinabukasan, sa semifinals, ang Soul Team ay hinarap ang Joel Team. Nakita si JYN na tila nag-iisa sa sarili, kaya nag-volunteer si Han na naibalik na ang suspension na lumaban sa unang laban-laban kay Sonny. Sa simula, tila nangunguna si Sonny, ngunit nirap ni Han ang kanyang mga binti sa ulo nito at itinapon siya bago makabawi. Si Ilyo ay nakangiti sa ginhawa dahil sumunod si Sonny sa kanyang payo, ang unang atake niya ay palm sa tenga ni Han, na nagdulot ng hangin sa kanyang tainga at naguluhan ang balanse niya. Sinubukan ni Han na bumawi, pero sinipan ni Sonny ang balikat niya na hindi niya maiwasan. Gayunpaman, hinawakan ni Han ang kanyang binti at dahan-dahan itong itinaboy gamit ang espesyal na kapangyarihan na ikinagulat ni Mira at JYN. Pagkatapos, tinaman niya ang tiyan ni Sonny at itinapon siya. Nagsimula na ang countdown ng host mula 10 habang nagpapaalala si Ilyo kay Sonny na huwag na bumangon dahil tiyak na mananalo si Han. Ngunit kahit hindi niya matalo si Han sa unang atake, bumangon si Sonny at tumalon para sipa sa kanya, pero sinalubong siya ni Han gamit ang kanyang kamao. Napuwersa siyang talunin at tuluyang na-knockout. Pagkatapos manalo sa kanilang unang laban, bumalik si Han sa kanyang mga teammates. Tinanong siya tungkol sa glimmer ng espesyal na kapangyarihan na ipinakita niya, ngunit hindi siya sumagot at tiniyak kay JYN na mananalo sila, anuman ang mangyari. Pagkatapos ng maliit na bonding moment ng team, nakaharap ni JYN ang kanyang kalaban, si Ilpo, sa ring. Naglaban sina JYN at Ilpo sa isang matinding duel, ngunit paminsan-minsan, nauuna si Ilpo sa kanya. Isa sa mga sipa ni JYN ang nagpatumba sa kanya sa tuhod. Habang nakayuko siya, ipinaliwanag ni Ilpo na isa sa kahinaan niya ay ang close quarter combat. Tumalon si JYN ng mataas para magbigay ng isang gloriosong sipa, pero mabilis na na-counter ni Ilpo gamit ang F-counter, sabay sabing isa pang kahinaan niya ay sobrang halata at grandioso ang mga galaw niya bago isagawa ang kanyang mga teknik. Ginamit ni JYN ang kanyang signature move na Twin Asher Dragon Kick, pero hinarap ito ni Ilpo gamit ang kanyang sariling signature, ang Roaring Fire Whirling Blade. Nang magtagpo ang dalawang puwersa, naganap ang matinding pagkasira. Pagkalipas ng alikabok, muling nabuwal si JYN sa tuhod. Dito na ibinunyag ni Ilpo ang pangatlong kahinaan niya, sobrang strain sa katawan ang dulot ng kanyang techniques. Kaya kahit na sinubukan ni JYN, wala siyang paraan para talunin si Ilpo. Lahat ng sumunod na atake ni JYN ay madaling dinaig at na-counter ni Ilpo. Natinutukso siya dahil sa pagiging disappointment sa kanyang lolo.
Determinado si JYN na iligtas ang kanyang lolo, kaya nagpa siya siyang humanap ng paraan para matalo si Ilpo. Sa susunod na galaw, gumawa si JYN ng mabilis at matalim na arko gamit ang kanyang braso na tumago sa dibdib ni Ilpo. Nagulat si Ilpo nang makita na ginamit ni JYN ang Mirror's Moonlight Sword style. Batay sa mga kahinaan na ibinahagi ni Ilpo, ipinagpatuloy ni JYN ang paggamit ng Moonlight Sword style para atakihin siya mula sa distansya. Sinubukan ni Ilpo na kontrahin pero ginamit ni JYN ang subtle reverse technique ni Han para ibalik ang puwersa ni Ilpo laban sa kanya nang hindi halatang nababasa ang galaw niya. Tinanong siya ni Ilpo tungkol sa kanyang pangatlong kahinaan at sinabi ni JYN na bahala na muna dyan habang nagpapatuloy sa sunod niyang atake. Habang naglalaban, hinikayat ni Ilpo si JYN na parang coach at parehong nag-e-enjoy sa labanan. Sa huli, na-activate ni JYN ang kanyang bagong move, ang Azure Dragon Tempest Dance, pero hinarap ito ni Ilpo gamit ang ultimate niya, Raging Fire's Blazing Edge. Nagtagpo ang dalawang kapangyarihan sa isang malakas na pagsabog, at sa huli, si Ilpo ang natamba sa lupa. Habang nakahiga, naalala ni Ilpo ang alaala kay Ton, isang bagay na hindi niya ibinahagi kay JYN, kung saan hiningi ni Ton na turuan niya si JYN ng lahat ng kaya niya kung sakaling magtagpo sila. Ngumiti si Ilpo sa sarili dahil natupad niya ang hiling ni Ton at napalakas niya si JYN na karapat-dapat maging apo ni Ton. Biglang may nagbago. Bumangon si Ilpo na may bagong anyo, silver white hair, yellow eyes, sharp fox ears, at nine tails. Ipinasok ng nine-tailed fox spirit ang sarili sa katawan ni Ilpo para mag-higanti. Matagal na sanang nagturo ang fox spirit para protektahan ng Lord of the Heavens pero nang naging sobra ang lakas niya, natakot ang Lord at ipinataw ang kaparusahan sa kanya. Sa galit, winasak ng nine-tailed fox spirit ang kalahati ng langit at bumaba sa Earth para balang araw, magising muli at makumpleto ang kanyang paghihiganti. Dahil sa malaking pagbabago kay Ilpo, nagdesisyon si JYN na maging maingat at unti-unting suriin ang sitwasyon. Nagpakawala siya ng ilang jabs, pero hindi tinagos ni Ilpo ang kanyang shield. Agad nagpalit ng posisyon si Ilpo gamit ang kidlat na bilis at umatake ng sunod-sunod, halos imposible para kay JYN na makarespond. Bumangon si JYN at ginaya ang lightning fast moves ni Ilpo para mabigla ito. At sinubukang ilabas ang Azure Dragon Tempest Dance pero sa huli, tinama siya sa tiyan ng isang malakas na suntok. Habang nagpapagaling si JYN, napansin niya si Ilpo na nahihirapang makontrol ang kanyang nine-tailed form pero hindi nagtagal, bumalik ang kanyang yellow eyes. Sa kabila ng lakas ng kalaban, determinado si JYN at hindi sumusuko. Pinagsabay niya ang kanyang sariling fire attack sa atake ni Ilpo na lubos na bomb alert sa kanila. Naglunsad si Ilpo ng isa pang atake, iniisip na dito na matatapos ang laban, ngunit nakakita si JYN ng isang vision na nagbigay sa kanya ng lakas para patayin ang apoy ni Ilpo. Naguluhan si Ilpo kung sino talaga si JYN at sinubukan niyang sirain siya, pero kalmado itong nag-counter gamit ang kanyang windstorm na pinabagsak si Ilpo sa himpapawid, kung saan isang higanteng kamay ang dumurog sa kanya pabalik sa ring. Sa wakas, natalo si Ilpo at si JYN ang nanalo sa laban. Nagsigawan at nag-cheer sina Han at Mira at tinanong kung God power ang gamit niya na sinagot ni JYN na hindi siya sigurado. Samantala, sa buong laban, nakikipaglaban si Muan kay Mandok, isang mataas na miyembro ng Nox na kayang summon ang kanilang God. Ngunit nang maramdaman nila ang presensya ng nine-tailed spirit na tinatawag nilang Ki, huminto sila sa duel para obserbahan ang kinalabasan. Matapos ang nakagugulat na pagkatalo ng spirit, nagdesisyon si Mandok na mag-ingat at agad na umalis sa lugar. Pagkatapos nito, iniutos ni Muan sa mga commissioners na siguruhin ang Ki na si Ilpo at maging alerto sa anumang patibong ni Mandok. Pagkatapos ng laban, bumisita si JYN kay Ilpo sa secure hospital ward kung saan nakalagay siya. Nandun na rin ang ibang teammates ni Ilpo. Matapos ang maikling kwentuhan, sinubukan ni JYN na umalis pero pinilit siya ni Ilpo na manatili pa ng kaunti. Ginawa niya ang dahilan para mapalabas ang iba. At nang mag-isa na sila, tinanong niya si JYN kung may iba pa siyang gustong pag-usapan. Tumango si JYN at sinabi na tungkol sa kanyang lolo. Ikinwento niya na si Ton ay posibleng nahuli ng Nox at kailangan niyang manalo sa tournament para makakuha ng mahalagang impormasyon mula kay Muan. Muling binalaan siya ni Ilpo tungkol kay Tay, ang kanyang kalaban sa finals, na sinasabing delikado at napakalakas pero tiniyak na mananalo si JYN kung ilalagay niya ang buong isip at puso sa laban. Di nagtagal, isang pagsabog ang yumanig sa hospital ward na nagdulot ng pagkawala ng malay kay Sonny at sa isa pang teammate ni Ilpo. Sa gitna ng alikabok at usok, nakita ni Ilpo si Tay na nakaharap sa isang monster version ni Jin, na kasama rin sa ward matapos matalo ng brutal kay Tay. Dahan-daang lumalapit si Jin kay Tay.
Sinasabi na hindi siya matatalo habang iniabsorb ang lahat ng katawan ng tao sa daan. Nag-alala si Ilpo para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at sumali sa laban, ngunit lumabas ang mga spike mula sa katawan ni Tae upang saktan siya, sabay utos na huwag niyang agawin ang kanyang prey. Naipakita ang sakit ni JYN at naglabas ng isang katawan na napagtanto nilang ito ay si Jin, ang maid at teammate niya. Sa puntong ito, tila nawalan na ng kontrol si Jin at naglunsad ng walang direksyon na atake. Lumapit ang maid niya at mahinang hiningi na kontrolin niya ang sarili, sinasabing okay lang siya. Parang naabot ng kanyang salita si Jin at nagsimulang bumalik sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling iyon, inilunsad ni Tae ang Megalodon at dinurog si Jin sa panga nito na ikinamatay niya. Nadamay rin si Sonny at ang isa pang teammate ni Ilpo sa atake, dahilan para mawalan si Sonny ng isang binti at ang teammate ng isang kamay. Ang makita ang pinsang si Sonny na walang binti at ang kaibigan na walang braso ay nagpaapoy sa dugo ni Ilpo. Sa huli, natalo rin sila at natagpuan ni JYN na parehong walang malay. Habang tumakbo siya papunta sa kanila, tinanong siya ni Tik kung nasaan ang key dahil gusto niyang gamitin ito para maging pinakamakapangyarihang nilalang na nabuhay. Bulong ni Han kay JYN na tumakas na lamang siya dahil hindi normal si Tik. Pero kilala si JYN, pinili niyang labanan siya. Sa Seoul, sa wakas, napigilan ni Mua ng God at nasira ang kanyang magic rune na nagbigay daan sa God upang ilabas ang kapangyarihan nito sa mundo. Ngunit sa huling sandali, lahat ng mamamayan ng Seoul ay na-teleport sa isang malayong cliffside. Nagulat si Namuan at ang mga organizers, ngunit alam nilang isa lamang ang may sapat na kapangyarihan upang gawin ito. Dumating si Jason, isa sa organizers ng tournament at lolo ni Jin, sa huling sandali upang maghayganti sa kanyang patay na apo. Sa kanyang labis na kapangyarihan, mabilis niyang pinuksa ang God at na-teleport pabalik ang lahat kasama ang high school gang sa Seoul ng ligtas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hinawakan ni Tae si JYN at nakuha ang key na agad niyang kinain at nag-transform bilang isang Diyos. Nang makita ni JYN ang nagbago niyang anyo, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa katawan. Sinimulang atakihin ni Tik si Han at Mira na itinapon niya parang ragdolls pero nakialam si JYN. Muling hinawakan ni Tae si JYN, ngunit ngayon ay nakalaya siya at nagharap ang tatlo laban kay Tae. Sa isang pagkakataon, itinapon ni Tae ang isang sibat kay JYN, ngunit ginamit ni Han ang kanyang katawan bilang shield. Doon, nakaranas si JYN ng flashbacks ng mga alaala na nakalimutan niya at ito ang nagbigay daan para ma-activate ang kanyang tunay na sarili bilang isang Diyos. Heavens Equal, Great Sage. Tinawag niya ang kanyang espesyal na staff at hinarap si Tik na sinusubukang ibato lahat sa kanya. Ngunit hindi na mapipigilan si JYN at pinuksa niya si Tae para sa lahat ng kanyang kaibigan na nasaktan nito. Tinawag niya ang isang nakakatakot na bagyo at bumuhos ng lightning bolts kay Tae na nagdulot ng pagkawala ng kanyang godly form. Ngunit hindi pa tapos si Tik. Ginamit niya ang natitirang lakas para mag-transform sa isang nakakatakot at di mailarawang halimaw. Napagtanto ni JYN na hindi na niya matatawag ang kanyang staff, ngunit pinaalala ni Ilyo sa kanya ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Sa tulong ni Ilyo, Han, at Mira, natalo nila si Tae. Nagpakawala si JYN ng napakalakas na dragon na tumama kay Tae na nagpetrify sa kanyang halimaw na anyo na nag-iwan lamang ng upper body ng half-monster form niya. Inabot ni Ilpo ang kanyang kamay kay Tae upang tulungan siyang makaligtas sa dragon, ngunit itinulak siya ni Tae at tinanggap ang kanyang kamatayan. Bago siya tuluyang nawala, iniwan niya ang isang fragment ng key kay Ilyo bilang huling senyales ng pagbabago ng kanyang puso. Pagkaayos ng sitwasyon, isang babae ang lumapit sa mga natitirang fighters at binati sila sa pagkapanalo sa tournament. Nakita ang kanilang pagkalito, ipinaliwanag niya na isa siya sa Great Six sa likod ng tournament. Dahil sila na lamang ang huling nakaligtas, lahat sila ay kinilala bilang mga panalo ng God of High School Tournament. Hiniling niya na pumili sila ng isang wish na ipagkakaluob, ngunit hindi niya pwedeng ibalik ang mga patay. Halos agad na sinabi ni JYN na gusto niyang ibalik ang kanyang lolo, ngunit nang tumingin siya sa mga sugatang mukha ng iba, nakarating siya sa isang mahalagang realization. Ngumiti si Han at Mira at sinabi na hindi na nila kailangan ng wish para matupad ang kanilang layunin. Kaya dapat si JYN na ang humiling. Ngunit sa halip, hiniling ni JYN na maibalik sa dati ang katawan ng lahat na nasaktan sa laban. Naibalik kay Sonny at sa iba ang kanilang mga nawawalang bahagi at lakas, kaya nagdiwang sila ng sabay. Nang makita si JYN na nag-aalala, tiniyak ng babae na nararamdaman niya ang presensya ni Jintan na nangangahulugang buhay pa siya kahit na mahina na. Nang marinig ito, napawi ang pag-aalala ni JYN at agad siyang nakatulog ng 3 buwan. Sa panahong iyon, isinasagawa ang malawakang reconstruction project ng Seoul, ngunit mahirap ang pagtaas ng morale ng publiko pagkatapos ng sakuna.
Nagdesisyon si Mujan na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. Samantala, pinalawak ni Mandok ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pagiging kilala.